Pagmumultahin ng mahigit 50 million pesos ang maintenance provider ng MRT na Global APT. Ayon sa COA o Commission on Audit, may mga serbisyo at responsibilidad daw ang Global APT na nakasaad sa kanilang kontrata na hindi nila natupad at nagresulta ito sa ilang aberya sa MRT. May report si Sandra Aguinaldo. Mahabang pila tuwing rush hour, mga bagon na pumapalya. Madalas itong daing ng mga sumasakay sa MRT-3. Dahil ilang buwan pa ang hinihintay bago dumating ang mga bagong bagon mula China, may isang bagay na pwedeng gawin ng DOTC o Department of Transportation and Communications. Ayon sa Commission on Audit, ito raw ay ang pagmultahin ang Global APT, ang maintenance provider nito. Ayon sa COA, aabot sa 52.8 million pesos ang multang pwedeng sigilin sa Global APT dahil sa mga aberya sa serbisyo at kakulangan ng tren ng MRT. Sa ilalim daw kasi ng kontrata, responsibilidad ng Global APT na magbigay ng 20 tren na may 3 bagon bawat isa tuwing rush hour at 15 tren na may 3 bagon kada isa kapag hindi rush hour. Pero ayon sa DOTC, hindi ito laging natutupad. Yung kontrata, meron fixed amount na dapat binabayad sa contractor on the assumption na naihahatid nila yung bilang ng thread kada peak at off-peak hours. So oras na nabawasan yun o bumaba doon, may penalty kagad, may multa kagad yun na ibabawas bago pa sila mabayaran. Ayon sa DOTC, ipatutupad nila ang findings ng COA. Pwede raw ikaltas ang multa sa mga susunod na bayad sa Global APT. Hanggang ngayon kasi, merong buwan ng kontrata ang Global APT sa DOTC na nagkakahalaga ng mahigit 57 million kada buwan. Ang pwedeng siguro maganda dito ay yung pondo na yun na free up for other improvement projects. No? Dahil babalik yung pondo eh. Yung iba dyan, marahil ay babalik na sa National Treasury. Lalo na kung 2 years ago pa yan. Pero kung 2014 budget pa yan, baka pwede pang gamitin ngayong 2015, ayun, pwede natin gamitin yan for other maintenance works, halimbawa ng kailangan ng MRT. Sa isang statement, umapila ang Global APT at sinabing mas mahigpit ang kontrata nila kumpara sa kumpanyang nauna sa kanila. Sa kontrata, 350,000 na pasahero lang daw kada araw ang seserbisyuhan nila. Pero umabot ito sa 600,000 passengers kada araw. Pino na rin ng COA na tinangkaraw ni dating MRT-3 General Manager Alvy Tangcol na huwag nang pabayaran ang multa sa Global APT sa pamamagitan ng pagbago sa terms and conditions ng kontrata. Sinubukan namin hinga ng payag si Vitangcol tungkol dito pero hindi siya sumagot sa aming tawag at text. Dagdag ng DOTC, para mas mapaganda ang serbisyo ng MRT-3 sa susunod na Hunyo, ia-award ng 6 na buwang multi-discipline contract nito. Ibig sabihin, imbis na isang kumpanya lang ang may hawak ng maintenance ng MRT, pinaghiwa-hiwalay nila ang pangangasiwa sa tren, riles, power, building at iba pa. Sandra Aguinaldo, GMA News.